Jonas, sinabi ang pagkakamali ni Turdy sa estilo niya. Slack 1, eminadong talo kay Beatroom. Line-up ng paparating na event ng Motus, solid. At venue ng finals ng Matira Mayaman, nilabas na. So tara. Sa elimination round nga ng isa buhay ngayong taon, ay nagkaharap si Romano at Turdy. Malakas ang naging battle. Maganda naman ang pinakita ni Turdy. Yung mga wordplay niya ay hindi pilit. Talagang pinaghandaan niya si Romano bilang respeto. At para sa rookie na tulad ni Turdy, ay hindi matatawaran ang pinakita niya sa unang salang ng tournament ng isa buhay. Hindi king or ace yung barahang inilalagay ko. Hain kong card, jack lang. To'y rekta sa puso at yung atake, ikamamatay mo. Pero veterans move ang ginawa ni Romano. Tsaka yung presensya talaga ni Romano, yun ang mahirap tapatan. Kaya tingin ko yun ang naging edge ni Romano, kaya nakuha niyang panalo kontra 30. Ito daw bagong mukha ng battle rap sa Mindanao. Wow! Buong Mindanao daw ang buhat. Kalat na daw sa Kabisayaan tong 3. Talaga? Eh ba't wala ka sa gubat? Sa video nga na ginawa ni Jonas, dito ni-review nila ni Kayram ang nasabing laban. At dito ay nakita nila ang tingin ng pagkakamali ni 30. Bakit natalo siya kay Romano? Dito kasi siguro ang close room to. Kung ano, pwede sa close room. Tangina, iba yung impact nung mga sinabi ni 3D sa close room dahil syempre gets natin lahat 'yun. Kumbaga maano agad natin 'yun. Pero kasi andito tayo andyan sa ang daming tao, yung iba pag may crowd talaga. Doon ko na ano yan kasi nung nag-quarantine tayo naalala mo. Ang hirap patawanin ng mga kapwa MCs eh. Kumbaga dito masasabi ko na hindi sila ganun kahirap patawanin pero dapat kumonekta ka sa pareho. Kumbaga kung dito, kung mag-focus ka sa judge, minsan hindi rin natututukan ng crowd. Malaki epekto sa'yo kasi hindi ka nahihiyawan. Kumbaga, totoo yun, puta. Pag di ka na anuan, nakakapang ano yung wordplay kasi tanga na yung wordplay minsan may isip mo nakatutok na yung word sa ano mo. Hindi mo magamit. Hindi mo nagamit, tas nagamit niya. Parang ang simple nung salita, tas nagamit niya. Ganon. Hindi kasi nga doon sila nakatutok eh. Kumbaga, kailangan hindi ko to pwedeng sabihin na hindi naka-wordplay. Eh kumbaga, kahit mga simpleng bagay, na-wordplay na nila. Na-wordplay mo na may mas ano diyan. Kumbaga may mas ano diyan, may mas basic na estilo diyan o paggamit diyan na mas effective nang hindi naka-wordplay. Parang may ganyan ni Tipsy D. Looney. Ganun. Gets mo yun? Diba ang daming wordplay ni Tipsy D? Pero putang ano pumatay kay Tipsy D? Yung punto lang ni Looney na yung mga linya ko mababaw pero pinapakain ko sa tao hindi. Tangina alam mo yun, diretso lang. Pang parang rekta. wala nang maraming ganto bago ipokpok. Kumbaga eto na Tangina mo pupukpokin na kita. Tulad nga katulad ng sinasabi natin kanina, 'di ba? Napansin ko yun kasi napansin ko talaga na pero hindi naman sa pangano ng style ng wordplay hindi natin inaano. Kumbaga, sa ano lang natin, opinion lang. Ako nga nanonood na parang kung mababaran mo ng wordplay, gaya niyan, kayang sirain yung round mo sa isang mocking ng tangina, ganito pala yung ganito ginagawa mo, ganito type shit, di ba? Kung mababad ka dun. Mismo. Tawag dito. Pero yan kasi sila kasi ano nila yan Kumbaga, tayo katulad natin, syempre pwede rin nila tayong sabihin na tangina kayo nga puro lang kayo patawa Ngayon puro lang kayo jokes. Lalo ka na Jonas, kayo kay Ram, dalawa kayo umaupal kayo. Pinupunan niyo pag wordplay namin, hindi niyo naman kaya. Kumbaga ganun din. Kumbaga ina-accept din namin na ganun din yung tingin niyo sa amin na parang puro kami patawa. Kumbaga, kung may nakikita kayong kahinaan namin, mayroon din kahinaan dun sa ano niyo na parang pero tangina, hindi ko naman mahina si 3D Kumbaga, dapat talaga minsan mga mo rin wordplay, hindi typical Hindi nagagamit. Hindi typical yung mga wordplay niya, hindi pilit. Pero nga pag magkakadikit na yung pagkakadikit na yung sa isang round mo, siguro nag-wordplay ka doon ng mga 5 sunod-sunod na wordplay, parang okay. Hindi Pati yung sinabi ni Looney na kino-connect mo na lang kasi lahat hiniwalay ang katuloy. Diba? Parang ganda nung punto na yun. Baga, yun lang. Pero hindi namin sinasabi rito na huwag kayo mag-wordplay. Kumbaga, inaano lang namin dito na ano pa rin, na balansehin pa rin.
Sa kabilang balita naman sa nangyaring semifinals nga ng Isabuhay sa pagitan ni Beatroom at Slack1, dito ay kinagulat ng ilang mga fans sa pagkapanalo ni Beatroom dahil bago magsimula ang laban ay yamado talaga si Slack1 pero pinatunayan ni Beatroom na epektibo pa din ang style niya kaya nakuha niyang panalo kontra Slack. Sa live nga ni Slack1, dito ay sinagot niya ang isang fan at sinabi niyang walang rason-rason sa pagkatalo niya kay Beatroom. Talagang malakas daw si Beat at deserve niya naman daw ang pagkatungtong sa finals ng Isabuhay. Hindi tol, wala tayong wala. Ginagawa mo yung bago. Legit, wala tayong kahit anong rason, talo talaga yun. Talo talaga. Kasi ngayon talaga pag nadalo. Talo tayo, hindi na tayo mag-ano ng kahit anong dahilan. Talo talaga yun, malakas Beat. Sa kabilang balita pa na sa finals na nga ang tournament ng pedestal na mula sa Motus at dito ay maghaharap si Mirage. Friendly ghost, pero sa battle yung swagger, Baron Geisler. Di ka gangster lang pa ka! Yung tunay na ka-asper, walang pa! At Pilos. Feeling disaster! Pwes dyan kita susunod-sunurin, uululin dahil alam nyo naman pag malaki dilim, siguradong uulanin. Magaganap nga ang finals sa October 26 ng taong kasalukuyan. Bukod sa finals, kapansin-pansin ang lakas ng lineup ng mga battle ng event na ito. Siya nga sa nakakuha ng atensyon ko, ang co-main event na 30 vs St. Ice. Siguradong pukpukan to. At sa huling balita, pinost na nga ni Pibus ang petsa kung kailan magaganap ang finals ng Matira Mayaman. Ito nga ay sa November 23, 2024. Pero hindi pa sigurado kung saang lugar ito magaganap. At ito nga lang, isa sa mga legit source natin ay nag-post na. At sa Metro 10 Pasig mangyayari ang finals ng Matira Mayaman. Siguradong kaabang-abang ang finals na ito dahil dream match ito. At matagal nang marami naghihintay sa bakbakan na ito. Mot versus Sixth. So kayo ba, sino ang tingin yung makakuha ng kauna-unahang kampyon ng Matira Mayaman? Mot o Sixth? O naman sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless. Pues balik tayo sa kahapon. Si Enigma mismo yung humamon. Di naman kailangan ng tournament. Si Sixth Street mismo tumanggi nung pinagtatapat kami nung ahon. Isang anggulo, isang round. Di ba? Ito'y laban daw ng dalawang magaling sumilip ng maraming angle. Pero kita naman, litaw yung sinong mas creative pagdating sa ganyan. Patay sa isang anggulo sa loob ng isang round lang. Bang!